Huling araw na pala ito ng kasal ng Pinay. Ano mo muna yung mata ko? Walima na. 2 araw lang kasal dito ng Pinay eh. Mag-ayos tayo. Habang nag-aayos tayo ay may ikikwento ako ha. Alam niya sa totoo lang, ayoko na sana ikwento to pero para naman medyo matauhan ba yung iba. Kasi hindi lang isang beses to nangyari sa akin, 2 beses na. Yung mga Pinay na may jowa na Pakistani, na may asawa sa Pinas, ay tumigil-tigil kayo. Tumigil-tigil kayo. Tigil-tigilan nyo yan. Kasi, may humihingi sa akin advice, seryoso kaya si Pakistani, ganito, ganyan, pero may asawa pala sa Pinas. Kaya pala pag tinanong ko, may asawa ka ba? Hindi sinagot yung tanong ko, nung pala may asawa. Nag-message sa akin ng asawa. Ate, ako asawa ni ganito, ganyan. 2 beses na nangyayari sa akin yan. Nahihiya pa tuloy ako. Buti na lang ang payo ko hindi patulad mo, gano'n. Ay, naku, kaya sabi ko sa inyo, kung may asawa kayo, ay lalo na kung okay naman, hindi naman babaero, tumutulong naman sa inyo, ay, dyan na lang kayo sa asawa nyo. Ay, akala nyo ba akala nyo naman talaga, ay yung sigurado kayo na magiging reyna kayo sa Pakistani, ano? Ay, swertihan sa Pakistani, ay, imbis na baka maayos buhay nyo magsisi kayo. Ay, pag nagsisi kayo, bandang huli, ala na. Huli ng pagsisisi. Ano kung masira pa pamilya mo, ay? Meron pa sa akin lumingin payo, ano? Madam, seryoso kaya si Pakistani, ganito, ganyan. Wala akong pakialam kung kahit may asawa siya, ganito. Tapos may asawa rin pala siya sa Pinas. Sabi niya sa akin, seryoso kayo, ganito, ganito. Sabi ko, ano? Sabi ko, may asawa ka. May asawa ka, diba? Sabi ko, tinanong ko siya. Oo, sabi niya. Tumigil-tigil ka, sabi ko. Sabi ko, hindi na daw nagsisin si Pakistani nung nag-try siya humingi ng pera. Sabi ko, tumigil-tigil ka kasi may asawa ka, sabi ko. Paano kung malaman pa na asawa yung ginagawa mo? Kaya yung iba na, kasi ate, kahit yung LDR, yung na-inlove na-inlove, hindi naman kayo mapupunta sa ganyang sitwasyon kung hindi nyo hinayaan. Ako kasi, sa totoo lang, hindi ako nakikipag-chat. Kahit nga sa follower na lalaki, madalang ako mag-reply. Pag iba na yung dating, hindi ko na yan nire-replyan. Ano kasi? Nagpapawis. Yung mascara ko tuloy, lumilipat sa... Napasama pa yung mascara ko. Kumakalat. Nagpapawis. Ay? Tigil-tigilan nyo mga madam. Kung ayaw niya na sa asawa niya, ay paghiwalay muna kayo kaysa mag-2-timer kayo. Wala kayong katakot-takot sa katawan. At saka yung may mga asawa na nahihingi sa akin ng payo, pag-isipan nyo kasi makakatikim kayo sa akin ng masarap na salita. Hindi ako natutuwa sa ganyan. Hindi ako natutuwa sa totoo lang. Ay, ano ba? Tatanggalin ko na paano ko yung tatanggalin nga yung mascara na ito? Yung damit ka. Kahit yung mga humihingi sa akin ng payo na magiging second wife, nawala yung yung curler. Napaglaruan na naman ni Mariam yun. Hindi ko nga alam kung paano re-replyan. Kasi sa totoo lang, pag Pakistani may asawa, hanggat kaya nyo, umano na kayo, bumitiw. Oo, sandali lang. Sandali lang, nagme-makeup lang kamo si mama. Kasi kahit sabihin yung allowed mag-asawa ng hanggang 4 ang Pakistani, ay nasasaktan yung first wife niyan pag mag-asawa ulit yan. Paano kung kayo ang nasa sitwasyon noon? Mahirap makasakit ng kapwa natin babae. Pilipina man yan o Pakistani, mga kapanay.
Huwag ganun mga madam, ha? Hanggat kaya nyo, ay hanap na lang kayong binata. Pero dun talaga ako nanggagalaiti sa sa may asawa. Ano kaya mangyayari, Pababayaan na lang, na-estreso ako. Nagme-message sa akin ng asawa. Tama na yung ganyan. Hindi ko lang paano hiko ko isusuot eh. Manatili kayo sa kinalalagyan nyo. Ito kaya hikaw ko. O ito na lang ulit bilog. Bilog na malaki. Ano ba? Sa tingin niyo? Sobrang laki. Ito na lang. Ano maganda, anak? Ito malaki. O, ito na lang ang bilog. Sige na, baba ka na dun. Bababa na ako. Mainit dito. Wag mo akong hintayin dito at mainit dito. Pagpapawisan ka ng tulong. Oo. Naghuhikaw na lang kamo si mama. Hindi, alang halong biro talaga mga kapanay. Manatili kayo sa mga asawa niyo. Balik pala tayo sa Ako kasi hindi na ako pupunta sa... Kasi, huwag kayo makipag-chat. Siyempre, pagka nakipag-chat kayo, ay, may posibilidad talaga na mapunta kayo sa ganun. Kasi, yung salisalita na lalaki, ganyan kasi mga lalaking ibi. Magaling magsalita yan para makuha ka lamang. Ikaw naman, paniwalang paniwala. Paniwalang paniwala. Ayun, hanggang sa ma-inlove ka na. Ay, basa na pala, kitang-kita na pala harapan ko. Ay, Ginoo. Patay ako yun sa asawa ko talaga niya. Hindi ko lang napansin na. Lagyan ko na lang na sticker. Sobrang init. Kaya saan ka sabi? Naku, pag makita niyo video ng mga Pakistani, pawis na pawis, di ba, basang-basa. Ganun din ang Pinay. Ganun din ang Pilipino dahil sobrang init dito. Sobrang init dito. Itong kwintas ang isusuot ko. Yung bilog-bilog. Ay, naku. Naawa ako sa mga asawa niyo pag nagme-message sa akin. Marami pa silang anak. Naawa ako talaga. Nasasabi ko na lang sa lalaki, sana maayos niyo pa yan. Naawa ako talaga. Ganun ate, anak namin, ganito. Ay, magpasuot. Na-stress din siya sa mga nanghihingi ng payo. At saka, hindi nyo kailangan manghingi ng payo dahil kayo lang din makakalutas dyan sa problema nyo. Ako, nagkakaproblema rin ako. Humingi ba ako ng payo? Ako lang ang inaano ko sa sarili ko. Kahirap nung karaing nakakaalam ng sekreto mo. Pinasok niyo yan, labasan niyong mag-isa. Hindi nyo kailangan ng payo kasi nung ginawa niyo yan, pumasok kayo sa ganyan, hindi mo kayo nanghingi ng payo Ayan na naman pala. Sobrang init. Likod. Magpalit kaya ako ng damit naman. Basa na lahat Sabay matutuyo din yung aircon yung aircon yung sasakyan. Ay, sakit. Ang aabutin mo. Kaya sabi ko sa inyo, araw kami natutulog ng mga bata Dahil magkakasakit sa sobrang init. Laro ng laro. Papawisan ng papawisan. Magkakasakit. Eyeliner ko. Ay, mascara ko. Ay, Ginoo. Ay, ano ba ito? Kawawa naman ang mga tao sobra init. Paano pa yung mga walang aircon? Paano pa yung mga nakatira sa kubo-kubo bahay? Kahit electric pan, wala yun. Sige na ha. Ayun lang. Nagdakdak lang ako. Dak. Ay, pakita
pala sa inyo pala ng